Ang karugtong sa aklat ng Genesis Kabanata 21 hanggang Kabanata 28. Genesis Kabanata 21. At dumalaw ang Panginoon kay Sara, ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sara ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sara ay nagil-ihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sara. At tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon, nang sa kanya'y ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sara, pinatawa ako ng Diyos, sinong mang makarinig ay makikitawa. At sinabi niya, sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sara ay magpapasuso ng anak? Sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At lumaki ang sanggol, at inihiwalay sa suso, at nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sara ang anak ni Agar na taga-Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham, na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kaati ng aking anak, sa makatuwid bagay ni Isaac. At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigitin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin, sa lahat na sabihin sa iyo ni Sara, ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagan ang iyong lahi. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya'y anak mo. At nagbaindong maaga sa kinaumagahan si Abraham, at kumuha ng tinapay at ng isang bandang balat ng tubig, at ibinigay kay Agar, na ipinatong sa kanyang balikat, at ang bata at siya ay pinapagpalong, at siya'y nagpaalam at nagdala sa ilang ng Beersheba. At naubos ang tubig sa bandang balat, at kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mabababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya, na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, huwag kong makita ang kamatayan ng bata. At naupo sa tapat, at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata, at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar, mula sa langit, at sa kanya'y sinabi, na ano ka Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki. At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata, at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig, at naparoon at pinuno ng tubig ang bandang balat, at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabota, at siya'y lumaki, at tumahan sa ilang at naging mamamana. At nanahan siya sa ilang ng paran, at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahong yaon, na si Abimelech, at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham, na nagsasabi, sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon nga'y ipanumpa mo sa akin dito alang-alang sa Diyos, na di ka maglililo sa akin, kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin, at sa lupaing iyong pinakipamayanan. At sinabi ni Abraham, susumpa ako. At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig, na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, ewan, kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin, at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon. At kumuha si Abraham ng mga tupa, at mga baka, at ibinigay kay Abimelech, at gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, anong kahulugan nitong 7 korderong babae na iyong ibinukod? At kanyang sinabi, itong 7 korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay, upang sa akin ay maging patoto na hinukay ko ang balong ito. Kaya't tinawag niya ang dakong yaong Beersheba, sapagkat doon sila kapwa nanumpa. Sa gayo'y gumawa sila ng isang tipan sa Beersheba,
At nagtindig si Abimelech, at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo at nagsipagbalik sa lupain ng mga Filisteo. At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beersheba, at sinambit na doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Genesis Kabanata 22. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bogtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pameroon ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugan sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumainggong maaga, at inihanda ang kanyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila, at si Isaac na kanyang anak, at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugan, at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanong niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugan, at ipinasan kay Isaac na kanyang anak, at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sondang, at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito, ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugan? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugan, anak ko, ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sondang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bogtong na anak. At itinangi ni Abraham ang kanyang mga mata, at nagmalas, at narito, ang isang tupang lalaki. Sa dakong likuran niya nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay, at pamaroon si Abraham, at kinuha ang tupa, at siyang inihandog na susunugan na inihalili sa kanyang anak. At pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon, ng Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito, at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bogtong na anak. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtan ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Sa gayoy nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila, at nagsitindig at sama-samang nagsiparon sa Beersheba, at tumahan si Abraham sa Beersheba. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, narito, si Milka rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid. Si Haz ang kanyang panganay, at si Buz na kanyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram. Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel. At naging anak ni Bethuel si Rebekah, ang 8 ito ay naging anak ni Milka kay Nahor na kapatid ni Abraham. At ipinanganak din naman ng kanyang babae na tinatawag na Reuma, si Tiba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha. Genesis, Kabanata 23.
At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng 127 taon, ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. At namatay si Sarah sa Kiriath-arba, na siyang Hebron, sa lupain ng Kanaan, at naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sarah at iniyakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay, at nagsalita sa mga anak ni Heth, na sinasabi, "Ako'y taga-ibang bayan at nakikipamayan sa inyo, bigyan ninyo ako ng isang pag-aaring libingan sa gitna ninyo, upang aking ilibing ang aking patay, na malingid sa aking paningin." At ang mga anak ni Heth ay sumagot kay Abraham, na nagsasabi sa kanya, "Dinggin mo kami, Panginoon ko, ikaw ay prinsipe ng Diyos sa gitna namin, sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay, wala sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan, upang paglibingan ng iyong patay." At tumindig si Abraham, at yumukod sa bayan ng lupain, sa mga anak nga ni Heth. At nakiusap sa kanila, na sinasabi, "Kung kalooban ninyo na aking ilibing ang aking patay na malingid sa aking paningin, ay dinggin ninyo ako, at pamagat-naan ninyo ako kay Ephron, na anak ni Zohar, upang ibigay niya sa akin ang yungib ng Makpela, na kanyang inaari, na nasa hangganan ng kanyang parang, sa tapat na halaga ay ibigay niya sa akin, upang maging pag-aaring libingan sa gitna ninyo." Si Ephron nga ay nakaupo sa gitna ng mga anak ni Heth, at sumagot si Ephron na Hethyo kay Abraham, sa harap ng mga anak ni Heth, na naririnig ng lahat na pumapasok sa pintuan ng bayan, na sinasabi, "Hindi, Panginoon ko, dinggin mo ako, ang parang ay ibinibigay ko sa iyo, at ang yungib na naruroon ay ibinibigay ko sa iyo, sa harap ng mga anak ng aking bayan, ay ibinigay ko sa iyo, ilibing mo ang iyong patay." At si Abraham ay yumukod sa harapan ng bayan ng lupain, at nagsalita kay Ephron sa harap ng bayan ng lupain, na sinasabi, "Maanong ako lamang ay iyong pakinggan, ibibigay ko sa iyo ang halaga ng parang, tanggapin mo sa akin, at ililibing ko roon ang aking patay." At sumagot si Ephron kay Abraham, na sinasabi sa kanya, "Panginoon ko, dinggin mo ako, isang putol ng lupa na ang halaga'y 400 siklong pilak, gaano sa akin at sa iyo. Ilibing mo nga ang iyong patay." At dininag ni Abraham si Ephron, at tinimbang ni Abraham kay Ephron ang salaping sinabi, sa harap ng mga anak ni Heth, 400 siklong pilak, na karaniwang salapi ng mga mangangalakal. Kaya't ang parang ni Ephron na nasa Makpela, na nasa tapat ng Mamre, ang parang at ang yungib na nandoon, at ang lahat ng mga punong kahoy na nasa parang na yaon, na ang nasa buong hangganan ni yaon sa palibot, ay pinagtibay. Kay Abraham na pag-aari sa harap ng mga anak ni Heth, sa harapan ng lahat ng nagsisipasok sa pintuang daan ng kanyang bayan. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa sa yungib ng parang sa Makpela sa tapat ng Mamre, na siyang Hebron, sa lupain ng Canaan. At ang parang at ang yungib na naruroon, ay pinagtibay kay Abraham ng mga anak ni Heth, na pag-aaring libingan niya. Genesis Kabanata 24. At si Abraham ay matanda na, at lipas na sa panahon, at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang tinatangkilik, "Ipinamamanik ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. At ikaw ay aking pasusumpain, alang-alang sa Panginoon sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kananiyo na siyang aking pinakikitahanan. Kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain, at sa aking kamag-anakan, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak na si Isaac." At sinabi sa kanya ng lingkod, "Sakaling hindi iibigin ng babae na sumama sa akin sa lupain ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupain pinanggalingan mo?" At sinabi sa kanya ni Abraham, "Ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama, at sa lupaing aking tinubuan, at sa akin ay nagsalita, at sa akin ay sumumpa, na nagsasabi, sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa, huwag mo lamang pabulay ka ng aking anak doon."
At inilagay ng alilang ketiwala ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon, at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. At kumuha ang alilang ketiwala ng sangpang kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon, at yumaon, nadala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon, at tumindig at napasa Mesopotamia, sa bayan ni Nocher. At kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan, sa tabi ng balon ng tubig, nang dakong palubog na ang araw, nakapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamamanhid ko sa iyong pagkalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Narito, ako ay nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan, ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan, ibaba mo, isinasamo ko sa iyo, ang iyong banga upang ako'y uminom. At siya'y magsabi, uminom ka, at paiinumin ko pati ng iyong mga kamelyo, maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac, at sa ganito ay malalaman kung nagmagandang loob ka sa aking Panginoon. At nangyari, na bago natapos ang pananalita niya, ay narito si Rebecca na ipinanganak kay Bethuel, na anak ni Milcah, na asawa ni Nocher na kapatid ni Abraham na lumalabas na pasa ng kanyang banga sa kanyang balikat. At ang babae ay may magandang anyo, dalaga, na hindi pa nasisipangan ng lalaki, at lamusong sa bukal, at pinuno ang kanyang banga, at umahan. At tumakbong sinalubong siya ng alilang ketiwala na sinabi, Nakikiinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga. At sinabi niya, uminom ka, Panginoon ko, at nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay, at pinainom siya. At pagkatapos na kanyang mapainom, ay sinabi, ay hijab ko naman ang iyong mga kamelyo, hanggang sa makainom na lahat. At ibinuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman, at tumakbong muli sa balon upang umigib at iniigib ang lahat niyang kamelyo. At siya'y tinitigan ng lalaki, na hindi umiimik, upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. At nangyari, nang makainom ang mga kamelyo, na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto, na may kalahating siklo sa timbang, at 2 pulsera upang ilagay sa kanyang mga kamay, na may timbang na 10 siklong ginto. At sinabi, kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamanhid ko sa iyo, may lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan? At sinabi niya sa kanya, anak ako ni Bethuel, na anak ni Milcah, na ipinanganak niya kay Nahor. Sinabi rin niya sa kanya, mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop, at dakong matutuluyan. At lumuhad ang lalaki at sumamba sa Panginoon. At siya'y nagsabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat. Sa aking Panginoon, tungkol sa akin, ay pinatnubutan ako ng Panginoon sa daan hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. At tumakbo ang dalaga at isinaysay sa sangbahayan ng kanyang ina ang ayon sa mga salitang ito. At mayroon si Rebecca na isang kapatid na nagngangalang Laban, at tinakbo ni Laban ang lalaki sa labas, sa bukal. At nangyari, pagkakita ng singsing, at ng mga pulsera sa mga kamay ng kanyang kapatid, at pagkarinig ng mga salita ni Rebecca na kanyang kapatid, na sinasabi, gayon sinalita sa akin ng lalaki, na naparoon siya sa lalaki, at narito, ito'y nakatayo sa siping ng mga kamelyo, sa bukal. At sinabi niya, pumasok ka, pinagpala ng Panginoon, bakit ka nakatayo sa labas? Sapagkat inihanda ko ang bahay, at ang dako ng mga kamelyo. At pumasok ang lalaki sa bahay, at kinaligan ang mga kamelyo, at binigyan ni Laban ng dayami at pagkain ang mga kamelyo, at ng tubig upang ipaghugas ng kanyang mga paa, at ng mga paa ng mga taong kasama niya. At siya'y hinainan nila ng pagkain, datapwat kanyang sinabi, hindi ako kakain hanggang hindi ko nasasabi ang aking sadya. At sinabi ni Laban, magsalita ka. At kanyang sinabi, alilang ketiwala ako ni Abraham. At pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking Panginoon, at siya'y naging dakila, at siya'y binigyan ng kawan at bakahan, at ng pilak at ng ginto, at ng mga aliping lalaki, at babae, at ng mga kamelyo, at ng mga asno. At si Sara na asawa ng aking Panginoon, ay nagkaanak ng lalaki sa aking Panginoon,
nang siya'y matanda na, at siyang pinagbigyan ni Abraham ng kanyang lahat na inaari. At pinapanumpa ako ng aking Panginoon, na sinasabi, huwag mong papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananiyo na siyang lupaing aking tinatahanan. Kundi paroroon ka sa bahay ng aking ama at sa aking kamag-anakan, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At sinabi ko sa aking Panginoon, sakaling hindi iibigin ng babaeng sumama sa akin. At kanyang sinabi sa akin, ang Panginoon na sa harap niya'y lumalakad ako, ay susuguin niyang kasama mo ang kanyang anghel, at kanyang pagpapalain ang iyong lakad, at papag-aasawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anakan, at sa angkan ng aking ama. Kung magkagayoy makakakawala ka sa aking sumpa, pagka ikaw ay dumating sa aking kamag-anakan, at kung hindi nila ibigay sa iyo, ay makakakawala ka sa aking sumpa. At dumating ako ng araw na ito, sa bukal, at aking sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, kung ngayoy pinagpupala mo ang aking lakad na nilalakad ko. Narito, nakatayo ako sa tabi ng bukal ng tubig, at mangyari, na ang dalagang lumabas na umigib na aking pagsasabihan, nakikiinom ako sa iyo ng kaunting tubig sa iyong banga. At siya'y magsasabi sa akin, uminom ka, at aiyijab ko pati ng iyong mga kamelyo, ay siyang maging babaeng itinalaga ng Panginoon sa anak ng aking Panginoon. At bago ko nasalita sa sarili, narito si Rebeka, na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat, at lamusong sa bukal at umigib, at aking sinabi sa kanya, nakikiinom ako sa iyo. At dali-dali niyang ibinaba ang kanyang banga sa kanyang balikat, at nagsabi, uminom ka, at paiinumin ko pati ng iyong mga kamelyo, sa gayoy uminom ako, at pinainom niya pati ng mga kamelyo. At siya'y aking tinanong, at aking sinabi, kanino? Anak ka, at kanyang sinabi, anak ako ni Bethuel, na anak ni Nahor, na ipinanganak sa kanya ni Milka, at inilagay ko ang hikaw sa kanyang ilong, at ang mga pulsera sa kanyang mga kamay. At aking iniyukod ang aking ulo, at sumamba ako sa Panginoon at pumuri sa Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na pumatnubay sa akin sa daang matuwid upang kunin ang anak ng kapatid ng aking Panginoon, para sa kanyang anak. At ngayon, kung inyong mamagandahing loob at mamatapatin sa aking Panginoon ay sabihin ninyo sa akin, at kung hindi, ay sabihin din ninyo sa akin, upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa. Nang magkagayoy sumagot si Laban at si Bethuel, at sinabi, sa Panginoon nagmumula ito, kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. Narito, si Rebeka ay nasa harap mo, dalhin mo, at yumaon ka, at siya'y maging asawa ng anak ng iyong Panginoon, na gaya ng sinalita ng Panginoon. At nangyari, na pagkarinig ng alilang ketiwala ni Abraham ng kanyang mga salita, ay nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon. At naglabas ang alilang ketiwala ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto, at mga damit, at mga ibinigay kay Rebeka, nagbigay rin siya ng mga mahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. At nangagsikain at nangagsiinam siya at ang mga taong kasama niya, at doon nagparaan ng magdamag, at sila'y nagsibangga ng umaga at kanyang sinabi, sugunin mo ako sa aking Panginoon. At sinabi ng kanyang kapatid na lalaki, at ng kanyang ina, matira ang dalaga sa aming ilang araw, 10 araw man lamang, pagkatapos ay paroroon siya. At sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong pigilin, yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad, papagpaalaman na ninyo ako, upang ako'y umuwi sa aking Panginoon. At kanilang sinabi, tatawagan namin ang dalaga at usisay namin sa kanyang bibig. At kanilang ang tinawag si Rebeka, at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. At kanilang pinapagpalam si Rebeka na kanilang kapatid, at ang kanyang yaya, at ang alilang ketiwala ni Abraham, at ang kanyang mga tao. At kanilang binasbasan si Rebeka, at sinabi nila sa kanya, kapatid namin, maging ina ka nawa ng yuta-yuta, at kamti ng iyong binhi ang pintuang bayan niyaong mga napupuot sa kanila. At tumindig si Rebeka, at ang kanyang mga abay, at nangagsisakay sa mga kamelyo, at nangagsisunod sa lalaki, at dinala ng alilang ketiwala si Rebeka at yumaon. At si Isaac ay nanggaling sa daang Bir Lahai Roy, sapagkat siya'y natira sa lupaing timugan.
At lumabas si Isaac sa parang upang magmuni-muni ng dakong hapon, at kanyang itiningin ang kanyang mga mata, at kanyang nakita, at narito, may dumarating na mga kamelyo. Itiningin naman ni Rebeka ang kanyang mga mata at nang makita niya si Isaac, ay bumaba sa kamelyo. At sinabi ni Rebeka sa alilang Katie, wala, sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa atin? At sinabi ng alilang Katie, wala, yaon ang aking Panginoon. At kinuha niya ang kanyang lambong, at siya'y nagtakip. At isinaysay ng alilang Katie, wala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. At dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sara na kanyang ina, at ipinagsama si Rebeka, at naging kanyang asawa, at kanya namang sininta, at naaliw si Isaac, pagkamatay ng kanyang ina. Genesis Kabanata 25. At si Abraham ay nag-asawa ng iba, at ang pangalan ay Setura. At naging anak nito sa kanya si Zimram at si Joksan, at si Medan, at si Midian, at si Ishbak, at si Sua. At naging anak ni Joksan si Siba at si Dedan. At ang mga anak na lalaki ni Dedan, ay si Asurim at si Letusim, at si Lumim. At ang mga anak ni Midian, si Efa at si Efer, at si Enek, at si Abida, at si Elda. Lahat ng ito ay mga anak ni Setura, at ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang tinatangkilik kay Isaac. Datapwat ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham, ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob, at samantalang nabubuhay pa siya ay mga inilayo niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan sa lupaing silanganan. At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay na ikinabuhay ni Abraham, 175 taon. At naligat ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon, at nalikip sa kanyang bayan. At inilibing siya ni Isaac at ni Ismael na kanyang mga anak sa yungib ng Makpela, sa parang ni Ephron, na anak ni Zohar na Hethyo, na nasa tapat ng Mamre. Sa parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Heth, doon inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa. At nangyari, pagkamatay ni Abraham, na pinagpala ng Diyos si Isaac na kanyang anak, at si Isaac ay nanahan sa tabi ng Bir-lahai-roi. Ang mga ito nga ang salit-saling lahi ni Ismael, anak ni Abraham, na naging anak kay Abraham ni Agar na taga-Ehipto, na alila ni Sarah. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael, ayon sa kani-kanyang lahi. Ang panganay ni Ismael ay si Nabaioth, at si Sider, at si Adbeel, at si Mibsam, at si Misma, at si Duma, at si Masa, at si Hadad, at si Tema, si Jeter, si Naphis, at si Sidama. Ito ang mga anak ni Ismael, at ito ang kanikanyang pangalan, ayon sa kanikanyang nayon, at ayon sa kanikanyang hantungan, 12 pangulo ayon sa kanilang bansa. At ito ang mga naging taon ng buhay ni Ismael, 137 taon, at naligat ang hininga at namatay, at siya'y nalikip sa kanyang bayan. At nagsisitahan sila mula sa Havilah hanggang sa Shur, na natatapat sa Ehipto, kung patutungo sa Assyria, siya'y tumahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At ito ang mga salit-saling lahi ni Isaac, na anak ni Abraham, naging anak ni Abraham si Isaac. At si Isaac ay may 40 taon, nang siya'y mag-asawa kay Rebeka, na anak ni Bethuel na taga-Syria sa Padan Aram, kapatid na babae ni Laban na taga-Syria. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa, sapagkat baog, at nadalanginan niya ang Panginoon, at si Rebeka na kanyang asawa ay nagal-ihi. At nagbubulo ang mga bata sa loob niya, at kanyang sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At siya'y yumaong nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Esau. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau, at ipinangalan sa kanya ay Jacob, at si Isaac ay may 60 taon na, nang sila'y ipanganak ni Rebeka.
At nagsilaki ang mga bata, at si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik, na tumatahan sa mga tolda. Minamahal nga ni Isaac si Esau, sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan, at minamahal ni Rebekah si Jacob. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang, at siya'y nang lalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo na pakanin mo ako niyang mapulang lutuin, sapagkat ako'y nang lalambot, kaya't tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, ay sampa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas, at siya'y kumain, at uminom, at bumangon at yumaon, gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Genesis Kabanata 26. At nagkagutom sa lupain, bukod sa unang pagkakagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. At naparoon si Isaac kay Abimelech, na hari ng mga Filisteo sa Gerar. At nagpakita ang Panginoon sa kanya, at nagsabi, huwag kang bumaba sa Ehipto, tumira ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Tumira ka sa lupaing ito, at ako'y say sa iyo, at ikaw ay aking pagpapalain, sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito, at pagtitibayin ko ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. At aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. At tumahan si Isaac sa Gerar, at tinanong siya ng mga taong tag-Aron tungkol sa kanyang asawa, at sinabi niya, siya'y aking kapatid, sapagkat natakot na sabihin, siya'y aking asawa, baka ako'y patayin, aniya, ng mga taong taga rito, dahil kay Rebekah, dahil sa siya'y may magandang anyo. At nangyari nang siya'y naroong mahabang panahon, na dumungaw si Abimelech, na hari ng mga Filisteo sa isang durungawan, at tumingin, at narito't si Isaac ay nakikipaglaro kay Rebekah na kanyang asawa. At tinawag ni Abimelech si Isaac, at sa kanya'y sinabi, narito, tunay na siya'y iyong asawa, at bakit sinabi mo, siya'y aking kapatid? At sumagot sa kanya si Isaac, sapagkat sinabi ko, baka ako'y mamatay dahil sa kanya. At sinabi ni Abimelech, ano itong ginawa mo sa amin? Hindi malayong ang sinuman sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa, at sa gayon ay pinapagkasala mo kami. At ibinili ni Abimelech sa buong bayan, na sinabi, ang gumalaw sa lalaking ito o sa kanyang asawa ay tunay na papatayin. At si Isaac ay naghasik sa lupaing yaon, at umani siya ng taong yaon, ng tig-100 at pinagpala siya ng Panginoon. At naging dakila ang lalaki at lalong naging dakila hanggang sa naging totoong dakila. At siya'y may tinatangkilik na mga kawan, at mga tinatangkilik na mga bakahan, at malaking sangbahayan, at kinainggitan siya ng mga Filisteo. Lahat ng mga balon ng hinukay ng mga bataan ng kanyang ama, ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, ay pinagtabunan ng mga Filisteo, na mga pinuno ng lupa. At sinabi ni Abimelech kay Isaac, humiwalay ka sa amin, sapagkat ikaw ay makapupong matibay kaysa amin. At umalis si Isaac doon, at humantong sa libis ng Gerar, at tumahan doon. At muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, sapagkat pinagtabunan ng mga Filisteo, pagkamatay ni Abraham, at kanyang mga pinanganlan ng ayon sa mga pangalang inilagay ng kanyang ama. At hamukay sa libis ang mga bataan ni Isaac, at nangakasumpong doon ng isang balon ng tubig na bumubukal. At nakipagtalo ang mga pastol ni Gerar sa mga pastol ni Isaac, na sinasabi, amin ang tubig, at kanyang tinawag ang pangalan ng balon, na Esek, sapagkat ipinakipagkaalat sa kanya. At sila'y hamukay ng ibang balon, at kanilang pinagtalunan din, at kanyang tinawag ang pangalan na Sitna.
At bumunot siya roon, at hamukay ng ibang balon, at hindi nila pinagtalunan, at kanyang tinawag ang pangalan na Rehoboth, at kanyang sinabi, sapagkat ngayoy binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan, at lalago tayo sa lupain. At mula roon ay umahan siya sa Beersheba, at napakita sa kanya ang Panginoon ng gabi rin yaon, at nagsabi, Ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, at ikaw ay aking pagpapalain, at aking pararamihin ang iyong binhi, alang-alang kay Abraham na aking lingkod. At si Isaac ay nagtayo roon ng isang dambana, at kanyang sinambidla ang pangalan ng Panginoon, at itinindig niya roon ang kanyang tolda, at hamukay roon ang mga bataan ni Isaac ng isang balon. Nang magkagayoy si Abimelech ay naparoon sa kanya mula sa Geror, at si Ahuzath na kanyang kaibigan, at si Fikol na kapitan ng kanyang hukbo. At sinabi sa kanila ni Isaac, Bakit kayo naparirito sa akin, hanggang kayo'y nangapopot sa akin at pinalayas ninyo ako sa inyo? At sinabi nila, Malinaw na aming nakita, na ang Panginoon ay sumasa iyo, at aming sinabi, magkaroon ng pagsusumpaan tayo, kami at ikaw at makipagtipan kami sa iyo. Na hindi ka gagawa sa amin ng masama, gaya naman namin na hindi ka namin ginalaw, at wala kaming ginawa sa iyong di mabuti, at pinayaon ka naming payapa, ikaw ngayon ang pinagpala ng Panginoon. At pinaghandaan niya sila, at sila'y nagkainan at naginyuman. At sila'y gumising ng madaling araw, at sila'y nagpanumpaan, at sila'y pinagpalam ni Isaac, at nagsialis na payapa sa kanya. At nangyari, ng araw din yaon, na nagsidating ang mga bataan ni Isaac, at siya'y binalitaan tungkol sa balon nilang hinukay, at sinabi sa kanya, nakasumpong kami ng tubig. At tinawag niyang Siba, kaya't ang pangalan ng bayang yaon ay Beersheba hanggang ngayon. At nang si Esau ay may 40 taon ay nagasawa kay Judith, na anak ni Biri na Heteo, at kay Basmat na anak ni Elon na Heteo. At sila'y nakasama ng loob kay Isaac at kay Rebekah. Genesis Kabanata 27. At nangyari, nang matanda na si Isaac, at malabo na ang kanyang mga mata, na ano pat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay, at sinabi sa kanya, Anak ko. At kanyang sinabi, Narito ako. At sinabi niya, Narito, ako'y matanda, at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Ngayon ngay kunin mo pinamamanhit ko sa iyo, ang iyong armas, ang iyong lalagyan ng pana, at ang iyong busog, at lumabas ka sa parang, at ay huli mo ako ng usa. At igawa mo ako ng masarap na pagkain, na aking ibig, at dalhin mo rito sa akin, upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay. At pinakikinggan ni Rebekah nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak. At naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng usa, at upang madala. At isinaysay ni Rebekah kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, Narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid, na sinasabi, Dalhan mo ako ng usa, at igawa mo ako ng pagkaing masarap, upang ako'y kumain, at ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon, bago ako mamatay. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig, ayon sa iniutos ko sa iyo. Pamaroon ka ngayon sa kawan, at dalhin mo rito sa akin ang 2 mabuting anak ng kambing, at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama, ayon sa kanyang ibig. At dadalhin mo sa iyong ama, upang kumain, ano pat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay. At sinabi ni Jacob kay Rebekah na kanyang ina, Narito, si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo, at ako'y taong makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama, at aariin niya akong parang nagdaraya sa kanya, at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas. At sinabi sa kanya ng kanyang ina, Sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko, sundin mo lamang ang aking tinig, at yumaon ka, na dalhin mo sa akin. At siya yumaon at dinala sa kanyang ina, at gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain, na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebekah ang mainam na damit ni Esau, na kanyang anak na panganay, na nasa kanya sa bahay, at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay, at sa kinas ng kanyang leeg.
At kanyang ibinigay ang pagkaing masarap, at ang tinapay na kanyang inihanda, sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya'y lumapit sa kanyang ama, at nagsabi, "Ama ko," at sinabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay, ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin, bumangon ka, ipinamamanhik ko sa iyo, maupo ka at kumain ka ng aking osa, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't kay dali mong nakasumpong, anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos." At sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito, ipinamamanhik ko sa iyo upang hipyuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama, at hinipo siya, at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau." At hindi siya nakilala, sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo, gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid, at sa gayo'y binasbasan siya. At sinabi niya, "Ikaw bang tunay ang aking anak na si Esau?" At sinabi niya, "Ako nga." At kanyang sinabi, "Ay lapit mo sa akin, at kakain ako ng osa ng aking anak, upang basbasan ka ng aking kaluluwa." At kanyang inilapit sa kanya at kumain siya, at siya'y dinalhan niya ng alak, at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, "Lumapit ka ngayon at humulik ka sa akin, anak ko." At siya'y lumapit at humulik siya sa kanya, at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot, at siya'y pinasbasan, na sinabi, "Narito, ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. At bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit, at ng taba ng lupa, at ng saga ng trigo at alak. Ang mga bayan ay mangaglingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay magsiyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid, at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina, sampiin nawa ang mga sumusumpa sa iyo. At maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo." At nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob, at bahagya ng kaaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama, ay dumating si Esau na kanyang kapatid, na galing sa kanyang panghuhuli. At siya may gumawa ng masarap na pagkain, at dinala niya sa kanyang ama. At sinabi niya sa kanyang ama, "Bumangon ang ama ko, at kumain ng usa ng kanyang anak, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, "Sino ka?" At kanyang sinabi, "Ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau." At nangilabot na mainam si Isaac, at sinabi, "Sino nga yaong kumuha ng osa, at dinala sa akin, at ako'y kumain niyaon bago ka dumating, at aking binasbasan siya?" Oo, at siya'y magiging mapalad. Nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama ay umiyaw ng malakas at ng di ko asang kapanglawan, at sinabi sa kanyang ama, "Basbasan mo ako naman, o ama ko." At kanyang sinabi, "Naparito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya, at kinuha ang basbas sa iyo." At kanyang sinabi, "Hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa, kanyang kinuha ang aking pagkapanganay, at, narito, ngayoy kinuha ang basbas sa akin." At kanyang sinabi, "Hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas?" At sumagot si Isaac, at sinabi kay Esau, "Narito, inilagay ko siyang Panginoon mo, at sa kanya'y ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid, at sa trigo at sa bagong alak, ay kinandili ko siya, at sa iyo'y anong ang magagawa ko ngayon anak ko?" At sinabi ni Esau sa kanyang ama, "Wala ka ba, kundi isa lamang basbas, ama ko? Basbasan mo ako naman, o ama ko." At humiyaw si Esau at umiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama, at sinabi sa kanya, "Narito, magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan, at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tiba ay mabubuhay ka, at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka, at mangyayari na pagka nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong leeg ang pamatok niya." At kinaputan ni Esau si Jacob, dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama. At sinasabi ni Esau sa sarili, "Malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama, kung magkagayo'y papatayin ko si Jacob na aking kapatid."
At ang mga salita ni Esau na kanyang panganay ay nangaibalita kay Rebekah, at kanyang pinasyuguan at tinawag si Jacob, na kanyang bunso at sa kanya'y sinabi, "Narito, ang iyong kapatid na si Esau ay naaaliw tungkol sa iyo, na inaay ka lang patayin ka. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig, at bumangon ka, at tumakas ka hanggang kay Laban na aking kapatid, sa Haran. At dungon ka sa kanyang ilang araw hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid. Hanggang ang galit sa iyo, ng iyong kapatid ay mapawi at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya, kung magkagayo'y pasusuguan kita at ipasusundo kita mula roon, bakit kapwa mawawala kayo sa akin sa isang araw?" At sinabi ni Rebekah kay Isaac, "Ako'y yamot na sa aking buhay, dahil sa mga anak na babae ni Heth, kung si Jacob ay mag-asawa sa mga anak ni Heth na gaya ng mga ito, ng mga anak ng lupaing ito, ano pang kabuluhan sa akin ng aking buhay?" Genesis Kabanata 28. At tinawag ni Isaac si Jacob, at siya'y binasbasan, at siya'y pinagbilinan, na sinabi sa kanya, "Huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka, pumoroon ka sa Padan Aram, sa bahay ni Bethuel, na ama ng iyong ina, at mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban, na kapatid na lalaki ng iyong ina. At ikaw ay pagpalain, nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay palaguin, at ikaw ay paramihin, upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. At ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham, sa iyo, at sangko sa iyong binhi, upang iyong ariin ang lupaing iyong pinaglakbayan, na ibinigay ng Diyos kay Abraham." At pinapagpala ni Isaac si Jacob, at naparoon siya sa Padan Aram kay Laban, anak ni Bethuel na taga-Syria, na kapatid ni Rebekah, na ina ni Jacob at ni Esau. Nakita nga ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob, at siya'y pinaparoon sa Padan Aram, upang doon mag-asawa, at nang siya'y basbasan ay ipinagbilin sa kanya, na sinasabi, "Huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan." At sumunod si Jacob sa kanyang ama at sa kanyang ina, at naparoon sa Padan Aram. At nakita ni Esau na hindi nakalulugod ang mga anak ng Kanaan, kay Isaac na kanyang ama. At naparoon si Esau kay Ismael, at nag-asawa kay Mahaleth, anak ni Ismael, na anak ni Abraham, na kapatid na babae ni Nabaioth, bukod pa sa mga asawang mayroon na siya. At umalis si Jacob sa Beersheba at napasa dakong Haran. At dumating sa isang dako, at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bata, sa dakong yaon, at inilagay sa kanyang yulunan, at nahiga sa dakong yaon, upang matulog. At nanaginip, at narito, ang isang hagdan, na ang puno ay nasa lupa, at ang dulo ay umaabot sa langit, at narito, ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. At narito, ang Panginoon ay nasa kataas-taas sa Niyaon, at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. At ang iyong binhi ay magiging parang alabak sa lupa, at kakalat ka sa kanluran, at sa silanganan, at sa hilagaan, at sa katimugan, at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. At narito't ako'y sama sa iyo, at iingatan kita saan ka man pamaroon, at pababalikan kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo." At nagising si Jacob sa kanyang panaginip, at nagsabi, "Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, at hindi ko nalalaman." At siya'y natakot, at kanyang sinabi, "Kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit." At si Jacob ay bumuinggong, maaga ng kinaumagahan, at kinuha ang batong kaniyang inilagay sa ulanan niya, at kanyang itinayo na pinakaala, at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Bethel, datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. At si Jacob ay nagpanata, na sinasabi, "Kung sa akin ang Diyos, at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain, at damit na maisusuot. Na ano pat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos."
At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang ika-10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Huwag kalimutang i-like at ibahagi ang ating munting channel, at para makatulong tayo sa iba, salamat.